Hello guys, good morning. Samahan niyo ko guys at magwi-welding na naman tayo para sa gagawin kong poste doon sa bakod na aking gagawin. Tara guys, samahan niyo ako. Ito yung ating gagawing poste. Yung aking wi-weldingin. Yan, ito guys, oh. Ito yung material na aking gagamitin sa aking gagawing bakod. Yan. Yan, samahan nyo ako guys at mag-welding na naman tayo. Tara, let's go. Hello guys, good morning. Samahan niyo ko guys, tarang mag-welding na naman tayo para ito sa gagawin kong poste para sa gagawin kong bakod. Tugtugin ko to guys at lagyan ko ng bracket. Medyo may kalumaan na siya pero matibay pa naman. Kaya matagal-tagal pa to siyang gagamitin guys. Samahan niyo lang ako guys at welding na muna tayo.
And guys, naidugtong ko na guys yung tubo na ano to siya, number 3. Ang kapal naman niya nito guys ay 50 inches yung kanyang kapal. So matibay pa naman siya, medyo may kulubaan lang pero matibay pa naman siya guys. Siguro kahit mga 8 years na nakatayo siya, kayang-kaya pa na nito guys. Dahil matibay naman to pag may patayo natin sa magagawang bakod. Ang gamit kong welding dito guys ay yung Yamato inverter. Yun ang magandang gagamitin sa mga gustong matuto dyan na mag-welding, yung mga kaibigan natin. Yan Yamato inverter, yan ang gagamitin nyo. Kahit na 110 yung supply, kayang-kaya mo mag-welding. At saka ang ganda nito guys, yung ginagamit kong rod, yung whip weld na 6013. Ito po yung number ng rod na ginagamit ko. Saka yung
ito guys, oh, maiksi na lang yung natitira kasi magandang ano niya, pag gagamitin mo siya, smooth yung flux, tapos yung usok ay kaunti lang. Ay, ito yung kagandahan sa whip weld rod nga 6013. Ito yung kadalasan kong ginagamit guys pag mag-welding ako. Gamit yung inverter na Yamato welding machine. Abangan nyo lang guys yung ating update ulit nito sa pagtayo ko ng bakod, ha. Guys, good morning. Samahan nyo na ako guys at pupuntahan natin yung itinayo ko na yung winelding kong pangpusti para sa bakod. Tara guys, samahan niyo ako guys. Dadaan tayo dito sa aking mga tanim na Indian Mingo. Yan guys, oh. Tingnan nyo yung aking tanim na Indian Mingo guys. Daming bunga yan. Oh. Ayan, daming bunga yan guys. Meron pa yan dito guys, oh. Yan, oh. Yan. Yan ang purpose ko dito guys, na malagyan ko ng kailangan malagyan ng bakod matapos kong bakod kasi nagalabas pasok dito yung ibang mga tao, kaya sayang naman kung hindi ko babakuran ito. Oh, yun, oh. Ang dami yung bunga ng Indian Mingo ko na yan. Yan. So, meron akong ano dito, yung naipatayo ko na dito yung bakod. Yung poste. Ayan guys, tingnan nyo guys, yung ating Indian Mingo, daming bunga niya, no? Yan. Kaya sayang na siya pag iba lang yung makinabang dyan. Yan. Tanan natin dito yung aking ginagawang pinatayo ko na yung aking poste. Yan guys, oh. Ito na yung tubo na nai-welding ko na, naipatayo ko na. Yan. Hanggang doon yan guys. Doon sa dulo. Doon sa dulo ay dugtungan ko pa yon ng mga poste, pero yung gagamitin ko siguro doon yung ano na lang, simento na ano na siya, na fabricate na. So ang ano na lang nito guys, kulang nito ang emis wire, kasi emis wire lang yung ilalagay ko dito. So yan lang guys, yung abangan nyo lang guys yung aking ikakabit dito na emis wire. So maya maya lalatag ko na yung emis wire para ang lahat na ito nakatayo na posting ito ay maikibitan ko na ng emis wire para mayroon naman tayong safety dito sa loob, kasi sayang yung aking ano guys, yung aking Indian Mingo. Ayun, oh, ang daming bunga niyan. Yan. Sayang kapag hindi ko lalagyan ng bakod dito. Iba lang yung ano, makinabang. Yan, oh. Yan, yung mga niyog na yan, aking tanim yan. Oh, yung mga bunga na yan guys. Kaya libre na yung pagkain ng buko. Hindi na ako bibili. Kaya meron naman ako sariling tanim, eh. So yan guys, abangan nyo lang. I-update ko na kayo ulit dito sa pag naikabit ko na yung MS wire na aking gagamitin dito sa bakod. Good morning guys, ito na, samahan nyo ako at naikapit na natin yung MS wire dito sa ginagawa kong bakod. Ito, tingnan nyo guys, papakita ko sa inyo. Yan, ito na yun guys, yung aking ginagawa guys. Yan, naikapit na natin sa poste yung MS wire.
Yan, samahan nyo na guys hanggang doon yan sa baba. Tapos na natin yan. Yan. Tapos na natin siyang ikakapit sa tubo na yung winilding ko. Yan yung pinagkapitan. Yan siya guys, oh. Para magiging safety naman yung mga alaga nating kambing dyan sa loob. Ditong area yan yung mga niyog natin guys, oh. Yan, may bunga na yan, oh. Ang tataba ng puno niyan. Yan. Medyo hindi siya madaling gagawin kasi talaga kailangan tiyagaan. Kahit na ganitong temporary lang naman to guys. Temporary habang hindi pa naman maano itong lote na ito. Makilos. Kaya nilagyan ko lang ng bakod dyan para magiging safety naman yung mga alagang hayop natin dyan sa loob. At saka hindi na maglabas-pasok yung mga tao dyan kasi sayang yung ating mga tanim dyan kung sino-sino lang yung papasok. Dito man banda sa baba guys yung simento naman na pinabrikit ko. Yan ang ginawa kong poste kasi kinulang yung aking tubo. Yan. Yan, pero matibay naman yung poste na yan. Siguro ang image wire naman ito yung binaklas ko muna dito sa area. Yan, ito yung binaklas ko dyan na image wire. Kasi dyan sa bandang ibaba ay hollow block na yan. Hollow blockin na. Dadaan ng ano kaya dito sa bandang gitna temporary ko muna itong binakudan ng image wire kasi hindi pa ito magagalaw dito lang para lang mga safety yung mga kambing dyan at mga manok sa loob na hindi makalabas. Yan, itong image wire na ito dito ito galing. Ngayon ay hinuhukayan na ito para ililiautan ng hollow blocks naman yan. Yan. Para magiging kasi kung magtag-ulan na dito guys, may tubig itong portion dito kaya kailangan habang medyo mainit pa ngayon gagawin na siya. Kailangan magkaroon na ng pundasyon dyan yung hollow block. O dito, ayan. Image wire pa yan. Yan. Ano na yung aking ginagawa dito guys. Ayan o. Okay naman siya kahit na ginawa ko lang yung ng simento yan, pinabrikit. Yan. Hanggang dulo na kompleto na yan guys. Kompleto na yan siya. Ayun. Maraming salamat sa inyong lahat guys sa patuloy nyo na pag-support sa aking munting bahay. Ayan, hanggang dito na lang muna yung ating hanggang dito na lang muna guys yung ating content ngayon. Ayan na, nangyari na yung ating nangyari na yung ating bakod. Sa dahan-dahan lang guys pagka gagawin talaga matatapos na. Ganun lang yun guys. Pag may tiyaga tayo
matatapos natin yung ating mga ginagawa. So may kalab shoutout na lang dyan sa lahat-lahat kong mga member at saka sa mga super supportive kong mga kaibigan sa lahat. So maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support sa aking munting bahay. Hanggang dito na lang muna tayo guys. Maraming salamat. Bye bye.